Mga kaibigan, patuloy pa rin natin tinutukan ang kaso ng mga ipinadalang cargo sa Alroda. Napakarami po namin mabalitaan na nagkaproblema sa shipping company na ito. Sa internet at sa mga babasahing dyaryo, ang iba nga ngayon ay hindi na talaga nakatiis at lumapit na sa Responde. Kanina napakinggan natin ang kanilang mga kwento. Meron din po nagpadala ng mensahe sa Responde Facebook account at sila ho ang magkapatid na Risa Villarico at Harriet Alipio mula pa sa Dubai. Nagpadala po sila para sa kanilang magulang na si Clarito Alipio na nasa Bacolod. Narito ang kanilang kwento. Hello po sa lahat ng bumubuo ng Responde. Kami po ng aking kapatid na si Harriet Claire Alipio, nagtatrabaho dito sa Dubai, ay humihingi ng assistance sa inyo tungkol po sa aming pinadalang 2 boxes sa Alroda Marine Cargo dito sa Sharjah, UAE. Last April 17, 2012, nang ito ay aming ipinadala patungong Bacolod City, Negros Occidental na mayroong SD number 30007 at ito ay niload po nila last May 12 sa Manila Port. Ito po sa aming pagkakaalam ay sinigurado na nandoon na nga sa customs PERBL number BUM 044944037, container van number COSU 606441469. Ilang inquiries na rin po aming ginawa ng sister ko dito sa broker ng Alroda na si Mr. Roger Bitara. Pero ang laging sinasabi ay hinihintay pa rin daw ang padalang pera ni Roda sa kanya para pambayad sa custom. Wala na kaming mahagilap na tao tatanungin dito sa Dubai dahil pinasara na ang opisina nila dito at nagtatago na rin po si Roda sa amin. Ang sa amin lang po, maipaliwanag nila kung kailan at papaano makukuha ang aming cargo boxes. Nakahanda rin po kaming magbayad sa customs kung talagang kinakailangan. Ang importante ay may padala na nila ito sa aming ama na si Clarito Alipio sa Bacolod City. Sana po ay matutulungan nyo kami sa aming problema at lubos po kami nagpapasalamat sa inyong magagawa ukol dito. Maraming salamat, Responde. Lubos na gumagalang, Riza A. Villarico. Mga kaibigan, maraming pong beses na sinika po na Responde na makuha ang panig ng Alroda ukol sa problema ito ng ating mga kabayan. Subalit wala pong sumasagot sa kanilang opisina na matatagpuan sa Block 9, Lot 16, Road 6A Street, United Parañaque 5, Sucat, Parañaque City. Buti na lang po at nakontak natin ang customs broker na si Robert Ong. Mr. Ong, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon naman po. Opo. Ano bang tulong, sir, ang magagawa po natin? Kasi lumapit na po sila sa tanggapan ng Alroda pero wala po sumasagot sa telepono. Sir, nakakausap ko yan si Villarico ba yan? Villarico, O yung nag-reklamo sa inyo. Mm-hmm. Madalas tumawag yan sa akin, sir. Sinasabi ko, sir, na talagang inaantay lang yung pangako ni Roda na magpapadala ng pera. Opo. Ang sabi sa amin, hanggang September 30, magpapadala daw siya ng pera at ilalabas daw lahat ng container. Opo. Kaya umaasa naman kami doon sa kanyang pangako. Mm-hmm. October na ngayon, wala pa. Wala pa rin. Opo. Ngayon, sir, tumawag yung mga ultimate consignee sa akin na makipag-meeting daw sila sa akin tomorrow. Opo. Ng umaga. Sabi ko, sige. Ayan ka ako. Ngayon, pag-usapan natin, desisyonan nyo kung anong gusto nyo. Ayan, sabi ko sa kanila. Ngayon, wala pa silang sinasabi ko anong desisyon. Bukas na lang daw malalaman kung anong gusto nung iba. Una po sa lahat, sir, gaano ba karami ang kailangan bayaran ng Alroda? Sir, ang pinoproblema nito ay yung tinatawag na demurrage sa container. Sa shipping lines yan, yung binabayaran. Ang isang container, pina-estimate ko yun is kulang-kulang 500,000 na. Ang isang container pa lang yan. Opo. Ang storage naman, sir, umaabot na ng 100 mahigit Yan lang ang pinoproblema dyan. Yung demurrage, saka yung storage sa ICTSI.
Ang tax naman po niyan, minimal lang yon. Pero ibig sabihin, sir, ilang bang container cargo ang meron ng Alroda na kailangan pong bayaran dyan? Kailangan ba ito lagpas ba sa isa? Bali, ang dyan, 5. Ngayon, kumbaga sa tinawagan na namin sila, sinabihan na namin na wag na silang magpadala kung walang pera. Di hindi namin alam na may dumating na naman ng June. 2 container. Wala kaming dokumentong natatanggap kasi hindi nila binayaran yung freight doon sa origin. O kaya hindi sila inisyuhan ng bill of lading. Ayun. Dahil hindi bayad yung freight. Kaya yung niyan si SD na 3, umpisa ng 30, maaring nandoon yan sa dumating ng June. Yan lang po. Ayun. Alam niyo sir, napakarami talaga mga kababayan po tayo ang nagrereklamo na laban po sa Alroda. Ano ho, sa palagay po ninyo, may mangyayari kaya sa mag-iusapan niyo bukas? Hindi ko po alam. Nasa sa kanila ang desisyon kung anong gusto nila. Ayan, papipiliin ko lang sila sa 3 option Ayun po, kung anong gusto nila. Opo, ano po yung option na yun, sir? Kung papipiliin niyo po sila, ano po yung option na yun? Ang isang option, tanong sa kanila kung gusto ba nila ipa-auction. Pangalawa, kung kaya nilang sila ang magsakripisyo, bayaran na lang. Pero sa sir, nilalakad ko yung demoralize sa shipping lines ay nagre-request ho kami sa Singapore. Kasi ang pinaka main office ng PhilJapan sa Singapore. Yan ang mother unit nila. Galing ako sa NYK kanina sa PhilJapan, tinanong ko kung may sagot na, wala pa raw. Oo, yung sa naman, storage, hindi ko malaman naman dito sa sumulat na kami request sa ICTSI kung pwedeng ma-waive ang storage. Ayaw nila. Hindi daw sila nag-waive ng ganyan. Sumulat kami ngayon na collector, Belmonte. Wala rin. Hindi daw nila sakop yun kasi ang ICTs ay private. Alright. Ano po sir ang gusto niyo ipanawagan sa kanila ngayong medyo talagang nagigipit po yung iba nating mga kababayan na nag-aantay po ng kanilang padala? Ayun nga po. Yung iba naman sir, kasi may mga boxes sa bodega, tinawagan ko. Ako na mismo ang tumatawag sa mga consignee. Nakukuha naman nila doon. Katunayan, kahapon, may tumawag sa akin, nagpapasalamat at nakuha niya na yung 2 box niya. All right. Yun po. Ang masasabi ko lang, sir, sa yung mga consignee, ultimate consignee, yung mga may-ari, yung pinadalhan, na kuwan talaga, yun lang ang problema, pera nga lang. All right. Mr. Ong, maraming salamat po sa oras na ipinagkalob niyo po sa amin. Magandang hapon po sa inyo. Salamat po. Magandang hapon ulit po. Mga kaibigan niyo po si Mr. Robert Ong, ang customs broker. At ngayon naman po, mga kaibigan, nasa linya ng telepono si Commissioner Rufy Biazon ng Bureau of Customs. Commissioner, sir, magandang hapon po sa inyo. Yes, magandang hapon. Yes, sir. Ano po bang nangyari sa bagahe ng ating mga kababayan na ipinadala sa Alroda? Ano pong pagkakaalam niyo po rito? Well, actually, hindi ko alam yung background, kasi itong tinawag nung PA nyo, hindi sa akin nabigay yung full information. Pero from what I'm hearing now, mukhang this is another case ng mga freight forwarders na hindi tumutupad sa kanilang tungkulin. Opo. Medyo since last year, we've been issuing warnings doon sa mga kababayan natin na kung sila ay magpapadala ay pumili po ng mga freight forwarders na may magandang track record. Opo.
Kasi may mga freight forwarder po na ang ginagawa ay kinukuha yung bayad ng mga kababayan natin pero hindi tinutupad yung tungkulin pagdating dito sa Pilipinas. Opo. Kasi po ang sistema ko niyan, yan po yung tinatawag na consolidated cargo. Kung saan yung mga balikbayan box pinagsasama-sama po sa container at yan yung pinadadala ng forwarder. Unfortunately ho, yung mga consolidated cargo, nakapangalan ho yan doon sa forwarder, no? Hindi po yan nakapangalan individually doon sa mga may-ari ng boxes. Pagdating naman ho nung container dito, kung hindi ho nila babayaran yung mga kaukulang kailangan bayaran, hindi ho nila mailalabas sa customs ho yan. Dahil sang-ayon ho sa batas yun. Opo. At matapos ang 30 araw, pag hindi nila nailabas yan, forfeited ho yan. Seizure ng gobyerno ho yan. Opo. So doon ho nagkakaroon ng komplikasyon kasi dahil ayon po sa dokumento, ang pangalan, ang kalaki na consignee ay isa lamang. So dapat ho sa kanila lang pwedeng i-release yan. Kaya nga ho yan yung nagiging problema dahil hindi tumutupad sa tungkulin yung mga freight forwarders na yan. Sa ngayon ba, sir, gano'ng karami yung mga straight forwarders ho natin na at this point ay may tuturing po natin maganda ang record? Hindi lang po namin wala lang ho kaming talaan yan. Ano? Kasi ang nangangasiwa po ng mga freight forwarders ay hindi naman ho Bureau of Customs. Ang nangangasiwa po niyan ay yung tinatawag natin na Philippine Shippers Bureau sa ilalim po ng DTI. So, pagdating sa bagay na yan, sila ho yung nangangasiwa, sila yung naniniguro na ang serbisyo publiko ay tama. May malamang ho, meron din ho silang data niyan. Yung sa amin ho, maaaring ma-extract yung data pero wala ho naka-maintain na listahan based on performance. So, ang ganito, sir, dahil sa may tuturing nga po, nagkamali lang nga po yung ilang mga kababayan po natin, at nagpadala sa ilang mga straightforwarders na hindi naman talaga mapagkakatiwalaan. Pero anong mangyari, ano po pwede ho nilang gawin sa ngayon? Yung mga naipit na ang Yes, sir. Opo. Maganda ho, kung mag-ugnayan sa Philippine Shippers Bureau, kasi ang ginagawa po ng PSB ay itong yung mga reklamo na yan. At kung magrupo nila yung mga nagmamay-ari ng mga boxes na nasa loob ng isang particular na container, ay nagagawa nila ng paraan para ma-settle yung charges at mailabas yan. Kasi ang lumalabas nga ho kasi sa amin, after ma-forfeit yan, ang pamamaraan lang ho ng pag-dispose ay through subasta. Nako. So, nagawa ho namin, nagkaroon kami ng coordination with PSB na pagka mga instances, pagka in-arrange na yung subasta ay in coordination po sa mga dapat talagang may mamay-ari ng individual boxes. Ayun. So, ang problema kasi, yung patas na umiiral ngayon, ganun po nagiging sitwasyon natin, no? Kaya may proposal nga rin kami, joint proposal ang PSB at ang BOC na mag-issue ng baka executive order o kaya amyenda sa batas para po ma-resolve yung ganitong problema. Alright. Commissioner, sir, maraming salamat po sa oras na ipinagkalob niyo po sa amin. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po ulit. Maraming salamat din. Ingat po kayo, sir. Mga kaibigan, si Commissioner Rufy Biazon ng Bureau of Customs ang ating pong nakapanayam. At mga kaibigan, doon po sa mga nagreklamo laban po sa Alroda Cargo, pwede po kayong magreklamo dyan sa Philippine Shippers Bureau. At ngayon po ang BOC o Bureau of Customs at ang Philippine Shippers Bureau ay may pag-uusap na para amyandahan yung ilang mga batas patungkol po sa pagpapadala nang sa gayon wala pong maulit na ganito mga pangyayari na marami pa rin po sa mga ipinapadala hindi nakakarating. Kaya wala po tayong mahirap magturo kung sino sisihin. Pero yan pong pinakamainam na gawin, makipag-ugnayan po tayo sa Philippine Shippers Bureau. Update lang po tayo sa kaso ni Yolanda Rayano laban sa inireklamo nitong Body Rights and Wellness Spa. Kung niyo po natatandaan, kabilang sa mga reklamo ni Rayano ay hindi patas na sweldo at hindi pagbibigay ng benepisyo sa kanila ng kumpanya.
83 pesos lang umano ang kanilang sweldo para sa 12 oras ng pagtatrabaho at bawal din umano magpahinga dahil ikakaltas ito sa sahod ng mga empleyado o kaya naman sisingilin mo sila ng mula 100 hanggang 500 piso bilang penalty. Nakikita po ang kaso ito sa National Labor Relations Commission at kanina nga po nakausap na natin sa telepono si Pablo Gajardong, arbiter ng komisyon at ayon sa kanya naisumite na for decision ng korte ang kasong ito ni Riano. Kaya lang po, kailangan umano maghintay dahil sa dami ng kaso ay nasa taong 2011 pa lamang ang naasikaso. Commissioner, ang pakiusap po namin, baka naman pwedeng gawa ng paraan para mapabilis ang desisyon. Kung kinakailangan magpadagdag ng tao para dito, manggaling na po sa atin ang inisyatibo. Samantala, inaanyayahan po namin inaanyayahan din po ni arbiter si Riano at makasama ito nagreklamo na magsadya sa kanilang tanggapan kung nais na makakuha ng minutes at updates sa iginagalaw ng kaso. Ang iba pang serbisyo publiko sa pagbabaliktang responde.